What's up mga kapsat? Mega shout out. It's already 11:42. Malapit na pong mag-lunch break mga kapsat. Pero bago natin puntahan yung lunch break na yan, meron akong shinare dito mga kapsat na interview kay Attorney Claire. So, tingnan natin ha. Saan na yun? Don't tell me na wala. Ito. Interview ng GMA News mga kapsat. Kahapon lang to, 15 hours ago. So, pakinggan natin. Certain Net 25 reporter from covering the palace and the president. O sino nag-push na siya mawala? PCO. Wait lang. Masyado itong malaki ah. Wait lang. Lagay muna natin sa Attorney Claire mga kabsat. Sa banner natin. Attorney Claire. Magtampo si Attorney Claire. Hindi na tayo babatiin yan. No? Kahit pa paano napapansin tayo ni Attorney Claire. Maraming salamat. Okay. Lights. Camera. Action. That the PCO is getting because of an alleged push to remove certain Net 25 reporter from covering the palace and the president. O sino nag-push na siya mawala? PCO ma'am, the PCO wrote a letter to Net 25. Not contest sa bridge protocol, di ba? Kasi ngayon ginawa ni Aiden Santos na kaya siya isa sa mga rason. Talagang nilapitan niya, di ba? Talagang nilapitan niya itong si Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung nasa video. At kung maraming meme na lumalabas ng mga vloggers na hindi patungkol sa akin. Kitang-kita dito sa Marmol, ang dami pa lang nakatutok na camera sa kanya, puro mga media at vloggers sa tatong mga to. Sa pa, take two. That the PCO is getting because of an alleged push to remove certain Net 25 reporter from covering the palace and the president. O sino nag-push na siya mawala? PCO ma'am, the PCO wrote a letter to Net 25. O because of the bridge protocol. Yun yung nasa video. At kung maraming meme na lumalabas ng mga vloggers na hindi patungkol sa akin, nakita niyo naman kung paano naman ako sumagot, paano ko naman siya entertainin. So, it's not about me, it's not about her. Siguro sa nangyari sa video. Diba? Nakita niyo naman sa video. So, kita naman, Attorney. Sa akin, anybody can ask me question. Diba? So, kung ano lang ba yung... Pero sabi nila, sinusupalpal ka daw ni Eden kasi matalino daw kuno. Saan doon? Tragis. Sabi ng PCO, siyempre natin. So, I can accept any question. Basta, okay din sa PCO. So it's a categorical denial na based on the allegations of some netizens online that you were the one who allegedly lobbied for. Ano naman magagawa ni Attorney Claire? Siya ang magpapatalsik kay Eden Santos. Anong kapangyarihan ni Attorney Claire, no? Grabe ka naman, reporter. Ayusin mo yung tanong mo. O sige, isa pa. Question. Basta, okay din sa PCO. So it's a categorical denial na based on the allegations of some netizens online that you were the one who allegedly lobbied for a certain reporter to be. Unang-una pa naman ko ilalabi na mawala ang isang reporter dito. Diba? Unless, meron talagang violation. Hindi ako po ang nagpapasya niya. Tama. Hindi sa Attorney Claire ang nagpapasa kung sinong patatanggalin nila mga reporter dyan. Walang kwan dyan. Walang kapangyarihan si Attorney Claire. Diba? PCO ang hindi si UC Claire mismo. Kayo talagang mga garapata. Uy. Hindi naman din po ako yung secretary. Tama. So, hindi naman po ako may hawak ng maro. Tayo yung press officer lang. So, tama. Press officer lang si Attorney Claire. Di ba? Kakapagsalita ng PCO. Kung ikinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. No, fake news kayo mga garapata. Tragis. Pupalpal na naman to mga garapatang to. O, sige tuloy. Ma'am, last na, may update na po regarding the status of the reporter. Ngayon, hindi kasi talaga ako yung nagde-decide niyan eh. So, di ko alam so far. Teka lang, mga kabsat. Kahapon ba yung press con? Hindi ko napanood yun eh. Nandun ba si Eden Santos? O kaya mamaya, tingnan natin, silipin natin kung nandun si Eden Santos. Wala akong mababanggit. Is this something that... Pero I think wala talaga eh. I think wala. Wala si Eden Santos dun sa tingin ko lang kasi nga, nagbigay na sila. So, ayaw talaga ng PCO na nandyan si Eden Santos. Papalitan dapat. The secretary has tackled with you or the other undersecretaries? Ang pagkakaalam ko, may sinulat ka. Kami, yes. Yeah. Diba, ang alam ko din, sasagutin yata niya. So, yun lang yung alam ko. Pero siya rin pa rin ang nakakaalam niya. But just to be clear, you don't have any personal issues against him? Bakit naman siya magkakaroon ng personal issues kay Eden? Grabe talaga kayo mga reporter kayo. Oo. Ano na namang personal issue ni Attorney Claire kay Eden? Mamaya may papanoorin tayo mamaya. Tingnan nyo, may papanoorin tayo mamaya. Una-una, lahat
kayo reporter, you have the right to do that. That's your job. Maliban lang kasi kung may violation, hindi ko na yung sagot. Kung dito sa press briefing tayo, kahit anong sinasagot ko yun, walang problema yan. Ano po? So, sir, pwede Oo, sir. tanong ko sana kanina na hindi niyo po Ay na. Hindi niyo ako pinatawag. Tanong niyo muna po kung pwede po sa PCO yun. Diba? Kasi syempre po, kung ano pa yung pwedeng maging topic natin dito. Kasi Diba? Thank you. Okay, sige. Tapos na po yung Yun, eh. Ay na, boss. Ambush interview mga kabsat mo. Ay na. Ambush interview kay Attorney Claire, kaya ganun. Masakit sa loob nila to sigurado. Pero ito guys, panoorin natin to, yung video to na nakita ko. Actually, ko na to, compilation na to yung Eden Santos. Kung paano talaga sumagot itong si Eden Santos. Recap tayo dito mga kapsat. Recap tayo dito. May share ako sa inyo. Nasaan na yan? Saan na yung recap na yung kanila nga? Don't tell me na wala na. Meron akong shinare dito eh. Or baka nasa taas. Sa Attorney Claire na naman, no? Mamayang gabi na natin pag-usapan to. Ito. Ito, nakita ko na. Actually, ang Pangulong Marcos na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo. Sino po ba ang humihingi? Sino humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na Hindi sinasagot Eden Santos, no? O sinong humihingi? Hindi niya masagot. Particularly kung sino. po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in Madam particular? Yusek, Na po pwede napanood po niyo po, sigurong ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Ikaw na ba? Kaya po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media So, po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? ang mga kababayan po So, natin. isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Yes, nga, naman po tanong ako ko humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong Basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya. Tapos, Yes, tama yun. Kailangan merong basihan. Hindi lang basta sabi-sabi lang na tulad ng gawa-gawa. Tulad ng mga garapata, di ba? Masabi-sabi lang. Kailangan meron talagang concrete evidence. May data. Di ba? Anak ng kamote. Kaya tuloy, namumuro ka na. O sige tuloy. sa social Po, Madam media. Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si Okay, si nagdidemand. Attorney Vic Rodriguez, di ba Okay. matagal na rin naman yung Okay. hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ito na. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni Isang para goody-goody. masira ang Pangulo. Tama, o di ba? Kung kayo ang gusto nyo malaman kung ano ang hair follicle test, patunayan nyo muna gumagamit si Pangulong Bongbong Marcos. Magpatunay kayo, hindi yung puro kayo dakdak lang. Wala naman kayo patunay, puro kayo batikos, puro kayo husga, pero wala naman kayo pinapakitang ebidensya.
Di ba? Ganun yung proseso. Di ba? Tulad nga ng sinabi ni Harry Roque noon, wala kayong karapatan na magpa-drug test si Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang Pangulo ay halal ng bayan. Walang sino man sa inyo ang pwedeng magdikta. Back to you, Eden Santos. Dako po, ito sa palpal siya dito eh. Take two. Ay pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, Tama. walang basihan, Tama. isang guni-guni para masira ang Pangulo at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Yan siya. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yun ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo. Oh, yan din yung sinabi niya rin. Wala kayong karapatan sabihin kay Pangulong Rodrigo Duterte na magpa-drug test. Yan din ang sinabi ni Harry Roque noon. Di ba? O ngayon, binabalik sa inyo kayong mga karapatan. Durog kayo, no? Ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Yung, o di ba? Saklap. Aray ko po. Tingnan natin, ito guys, hindi ko pa masyadong nabasa to, pero may post si Sir Yayam. Sabi niya dito, PCO chief affirms decision on the TV reporter case. Itong si Eden Santos to malamang. July 8. Ngayon lang. Sabi dito, lakyan natin. Ruiz cited another incident in which Eden Santos uttered invectives at the PCO staff members during the briefing of Undersecretary Paras Officer Claire Castro at the Philippines Information Agency last May 14. Ako, tagal nito. After election to. There were 3 other occasions that Santos had failed to meet the requirement deadlines for media and enlistment provided under the media advisories issued at every press events meant to ensure the proper coordinations with the Presidential Security Command or PSC, Ruiz said. We have issued multiple reminders. So kita nyo, inissuean na siya ng multiple reminders and have directed communicated with her to comply with the standard process which she had failed to follow. O, di ba? Sagad-sagad na ang ginawa nitong si Eden Santos. So, aray ko po, mga kapsat. Sakit to sa pan. Sakit talaga to na mga garapata. Nako po. So, mga kapsat, yan yung statement ni PCO Chief Ruiz dito kay Eden Santos. So, kinonfirm, hindi lang yung nangyari doon sa Tarlac, pati yung mga ibang cases nung May 14 at meron pang 3. So, talagang multiple ang kanyang paglabag itong si Eden Santos. So, well, palitan nyo na lang. Hindi naman kayo tinatanggal net 25 dyan sa pag-cover. Palitan nyo na lang ng mas matino. O, di ba? So, pinagyayabang nila Marcoleta. Yan ang pinakamagaling naming reporter dito sa net 25. Agoy. Hindi nga marunong sumunod sa protocol, di ba? Nako po. O siya, puntahan natin tong PCO, mga kapsat. Here we go. Countdown muna tayo. Pasukan natin to. Ready? Countdown muna tayo, mga kapsat.